Amen! Natin po taas ang ating mga kamay! Hindi mo kayo walang mga paninyan! Sumigaw! Hallelujah! Amen! Ang mga manalo po tayo ng ating Diyos na buhay ay gumaganoon sa ating Diyos na buhay! Hallelujah! Amen! Puliling sigaw sa lahat ng bansa, lahat ng ilan sa balat ng lupa, sapat ng pag-ibig ng Diyos. Sa atin ay nagsilang wakas, ang katapatan niya. Puliling sigaw, maligayang ilaw, maligayang ilaw, malayaw kaya mo, inayaw sa katawan. Inayaw niya ang aming kasyon, ang iyong langay ang aming nagkatao, ngayon ang ganti ay ganti ako, malagayan na kada tayo, hindi na po. Patuloy po natin pulihin ang ating Yahweh! Pulihin siya, magaylayaw kaya, kumatayaw kaya mo, inayaw sa katawan. Magmatayaw kaya mo nagawin ka nasyon, gamit ka kinahat mo na utod na dapon, megang puta manidolay ako, inagdama kung kuminaya na, ikapurugan na awa. Amen! Kahit na mga kumapay ng ating Diyos, pulihin si Yahweh! Siya, malaylayang niya, kumatayaw kaya mo, inayaw sa katawan. Dahil sa katawan, aking noon bansan, inayaw ang aking nagkatuan, kabalik sa mga kuman, mananagawa, nagsika tayo, nanagmamagyan, Amen! Lahat na magpapalaya pulihin siya, magaylayaw
Hallelujah! Tayo po ang mag-praise sa puli natin ang ating Diyos sa buhay. The Yahweh is Magyaman na Diyos, nasikapit na gasa, nasikapit na kaya. Magyaman na Diyos, nasikapit na Magyana, the Yahweh is Magyana, magyaman ka Diyos, nasikapit na gasa, nasikapit na kaya. Magyaman ka Diyos, Amen! Hallelujah! Last year, ang ating prayer request ay makatugtog sa ikabladong ito. Thank you, Lord! Answer prayer ako! Hallelujah! Purihin ang sabay kayawan ang sanay! Hintay sa iyo, magkawang tiyako. Ikan na kayo, nagsakritos puso. Bendisyon sa katwa, madami ang Minsan nasa. ang kagay sa tayo. Hintay sa iyo, magkawang tiyako. Ikan na kayo, nagsakritos puso. Bendisyon sa katwa, Hallelujah! madami Ating pong purihin ang ating kayawan ang sanay! the Yahweh is Magyana, magyaman ka Diyos, nasikapit na gasa, nasikapit na kaya. Magyaman ka Diyos, nasikapit. The Yahweh is Jesus, Magyana, magyaman ka Diyos, nasikapit na gasa, nasikapit na kaya. Magyaman ka Hallelujah! Minsan pa lahat ng ating pagkakaya. Ating pong mag-praise sa puli ng Diyos. Magyana, the Yahweh is Jesus, Magyana, magyaman ka Diyos, nasikapit na gasa, nasikapit na kaya. Magyaman ka Diyos, nasikapit. Hallelujah! Ating pong purihin at sabayin ang ating kayawan ang sanay! Sumigaw! Amen! Isang malakas na papuri para sa ating Yahweh! El Shaddai! Hallelujah! Salamat ang Panginoon ng lahat ng papuri at pagsamba at parangal. Amen. Praise the Lord! Purihin natin ang Diyos! Sumigaw! Grabe ang pagpupuri sa ating Panginoon Sir Tuesday. Yes. At talaga naman, kitang-kita natin, ano? Buhay na buhay ang mga anak ng Diyos! Amen? Alam mo ba, ang dami na Yes. natutulog ngayon, Brother Ray? Rex, ano? Silang mga nasa tahanan, nais natin silang batiin ngayon kasi nakikinig sila, nanonood sila. Oo, sa YouTube channel ng Delta Broadcasting System. At syempre yung iba yung ano sa ating yung link dito. Yung ating ibang mga kapatid sa iba't ibang dako ng mundo. Good morning po, good morning sa lahat. At yung mga hindi po nakarating dito, naku, sayang. Iyan. At saka, Wala inaasahan kayo. natin, Sir Dulce, yung matinding himalang gagawin ng Panginoon. Kaya nga sayang na wala sila dito kasi ibubuhos ng Panginoon ang biyaya ngayong umaga.
Isaiah chapter 43, verse 21. Ano po sinabi doon? Sila'y aking hinirang upang ako'y kanilang papurihan. Yes! Purihin natin, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Alam mo, isang paraan ng pagpupuri sa Panginoon, ano? Yung pagmamahal natin sa ecology. Ayan, kaya po yung ating pong kapaligiran, lalo na po yung inyong mga basura niyan, yan po ay isang pagpupuri sa Diyos kung yan inyong iipunin at ilalagay sa inyong lalagyan, mga kapatid. Yes. Pero kung tayo po'y sumasamba nga sa Diyos, pero ating pong kinakalat at hindi tayo nakikisa sa ecology, ay hindi natin minamahal ang Diyos. Oo, Brother Rex, hindi ganyan ang mga anak ni Yahweh at Shaddai. Amen, amen. Oo, ang mga anak ni Yahweh at Shaddai ay masunurin, amen? At hindi talaga nagkakalat yan. Yes, oo. Amen po ba? Amen. Sino sa inyo may prayer request? Yan, May handa na ninyo. sandwiches! May kandila! At may dalang trash bag! Ayun! Mahina. Mahina yata yung trash bag, ha? Laksan nyo nga yung trash bag nyo! Ayun! Jack, may himala sa mga iipunin nila yung mga trash na yun, yung mga basura na yun. Alam mo nung mga nakakaraan, Brother Rex, sinasabi ng ating minamalapunong lingkod, di ba? May pera. Ipunin nyo ang mga basurang yan. Magpulot kayo, sapagkat yan ay biyaya. May Amen. pera sa basura. Amen? Amen. At saka, hindi lang yung ating mga trash na yung basura na yan, kundi yung ating mga inuupuan, ano? Yung ating mga kapatid, para sa pagkakaisa at pag-ibig at pagmamahalan, dapat pag natapos yung gawain, isasalansa na rin nila para natutulungan yung ating mga kapatid sa pag-aayos ng bangko. Okay? So mga kapatid, tayo po'y dadako na sa continuation ng ating pong Catholic Life in the Spirit Seminar. Tayo po ay nasa ika-4 na talk na ngayon na may pamagat na New Life. Ibibigay po sa atin ngayon ang ating minamahal na Pari, Reverend Father Paulo. Piro. Purihin ang Diyos. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Naimbang na bigat. Nakaka-relate ako sa mga Ilocano, no? Kasi umikot ko sa buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, Tugigaraw, Benito Soliven, Isabela. At nakaka-relate ako sa mga Ilocano. Bakit? Taga-Italy ako. Taga-Genova. Sabi ng mga Italiano, na mga taga-Genova ang pinakakuripot sa buong mundo. Totoo. Pero alam ko na sa Genova, kung may patay ka, ang patay inilibing sa simeteryo, nakalabas ang ulo na ganyan. Bakit? Para matipid sa lapida. Ayun, itong kuripot ang mga taga-Genova. Oh. Sa ngayon, Ayaw mismo nakalapit. una sa lahat, good news. Gusto ko ipaalam na mayroon ako 3 citizenship. Simula sa taon na ito, 3 citizenship. Una sa lahat, Italian citizen. Pangalawa, Parañaque citizen. At pangatlo, senior citizen. 60 na ako. 35 years in the Philippines. 35 years ago, sabi ng Father General sa Roma, Paulo, pupunta ka sa Pilipinas ng 1 taon lang. 1989. Ilang taon na nakalipas? 35 na. Sabi ko sa Superior General last year, Father, sabi ninyo, 1 taon lang. Pero 35 na nakalipas. Sabi ng General, Paulo, hindi mo alam ano nakasulat sa Biblia? Ano? Sa mata ng Diyos, 1 araw, para 1,000 taon. Kaya nagsimula ka lang.
Pero I'm very happy na pagkasaya ko dito sa Pilipinas because it's more fun in the Philippines. So bilang Italian citizen, may libre pizza, spaghetti, macaroni sa Italian restaurant. Bilang ampong na anak ng Parañaque City, salamat kay Mayor Ibarres, libre sa aking birthday, libre Skyflakes at C2. Okay. Bilang senior citizen, simula noong May, libreng parking sa SM, libreng sinehan sa Lunes, 20% discount at sabi nila, libreng libing. Ngunit hindi ako nagmamadali para doon. Ano ang masasabi natin tungkol sa baha dito sa Metro Manila? Di ba noong nakaraang buwan, umuulan ng malakas at napakalalim ang baha. E meron akong misa sa Las Piñas, novena naman sa Las Piñas, lupok ng baha ang simbahan. Kaya ang ginamit ko, bangka sa alip ng motorsiklo. E pagdating ko sa simbahan, ganitong taas ang baha sa loob ng simbahan, ganitong taas, pero tuloy pa rin ang misa. Diba? Rain or shine, tuloy ang misa. Amen? Kaso, ang mga lectors and commentator, sa alip ng kanilang uniform, ay naka-bikini dahil sa baha. Mga ushers and collector, gumagamit ng snorkeler. Ang mga altar servant, nakasuot ng salbabida. At ang koro, ang tubig hanggang dito, ang kumanta nila ay, "You will never walk alone." Maestro, musika. When you walk through the storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, it's a golden sky and the sweet silver song of the land. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dreams be tossed and blown, walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll palagpagan po natin ang ating Diyos. Yahweh Shaddai, sabi ko kanina, rain or shine, magsimba. Amen? Sa simbahan namin sa Parañaque, nandito ang simbahan, Mary Immaculate Parish. Maglakad ka ng 10 minuto, may isang developing community, El Dorado. 10 minuto lang ang paglalakad. Kung may patay, magsimba ko sa El Dorado. Lahat ng nanay nagtitipon-tipon para sa misa, para sa yumaw. Sabi ko, mga nanay, bakit hindi ka nagsisimba tuwing linggo? Bakit nagsimba kayo kung may patay lamang? Kailangan ng patay sa inyong buhay para magsimba? Father, hindi kami nagsisimba tuwing linggo dahil malayo ang simbahan.
10 minuto ang paglalakad, malayo ang simbahan. Sabi ko, bakit? Ang simbahan lang ay malayo. Bakit ang SM Bikutan hindi malayo? Bakit ang Pure Gold sa Doña Soledad hindi malayo? Bakit ang Sabunga sa Pasay hindi malayo? Bakit ang Lotto Outlet hindi malayo? Simbahan lang malayo. Saka na sabi ko, kung may ayuda sa aming simbahan sa Sabado, biglang lumalapit ang simbahan sa El Dorado kasi kayong lahat, alas 2 na madaling araw, nandiyan na kayo, pumila para sa ayuda. So mga kapatid, rain or shine, magsimba pa rin. Amen? Ito isang mabuting halimbawa ng mga kapatid ng El Shaddai. 40 years na. I know the El Shaddai for 35 years. Kasi ang Bell, malapit sa seminary namin, Sons of Holy Mary Immaculate. Kung wala silang pari, Father, nawala si Father, pupunta ko ng diretso. So 35 years, I can testify, rain or shine, lahat ng kapatid ng El Shaddai, nagsimba, nagsamba, dahil ang kanilang pananampalataya mas malakas kaysa ang ulan kaysa ng baha. Amen? Bagong buhay. Pagdating ng Holy Spirit sa buhay natin, magbagong buhay. At sino ang napupuno ng Espiritu Santo? Walang iba kundi ang mahal na ina, ang the Blessed Virgin Mary. Kaya gusto ko sa umaga na ito, pag-usapan tungkol kay Maria. Bakit? Siya ang napupuno ng Espiritu Santo. Siya ang halimbawa ng bagong buhay. Walang magkasimbanal kundi si Mama Mary. At saka, ako, anak ni Maria ng 2 beses. Bakit? Kasi ang nanay ko, ang kanyang pangalan ay Maria. Initaliwi sa Maria. At ako, nakabilang sa congregation na Sons of Holy Mary Immaculate. Kaya ko, anak ni Maria ng 2 beses. Kung pari ako, kung Kristiyanong Katoliko ako, dahil sa pagdarasal at ng mabuting halimbawa ng aking ina. Ang nanay ko, talaga super Catholic. 4 kami ng kapatid. Kahit 4 kami ng kapatid, walang katulong sa bahay, walang kasambahay. Napakabisa nanay ko. Araw-araw si nanay ay nagsisimba. Araw-araw, rain or shine, always, every day nagsimba. Ang misa na sa amin, sa Genova, ang lugar ng mga kuripot daw, and alas 6 na madaling araw. Biro nyo, 5:30, nasaan si nanay? Sa harapan ng simbahan. Kaya sabi ng kura paro ko, Maria, 5:30 nandito ka na. Sa inyo na lang ang susi ng simbahan. So siya nag-awat ng susi ng simbahan. Siya nabukas ng pintuan ng simbahan ng araw-araw. Siya nag-aayos ng mga bulaklak sa altar. Siya kumanta. Siya nagbasa ng reading. Siya umiikot ang basket. At biro nyo, kung walang si Father, siya mismo ang nagmimisa. Talaga saradong Katoliko si Mama. Si Maria, ang ating ina, mayroon 3 pangalan, hindi isa na lang. Ang unang pangalan, Mary, na ibinigay ng kanyang mga magulang. Ang pangalawang pangalan, napupuno ng grasya, ay ibinigay ng Diyos. At ang ikatlong pangalan, alipin ng Panginoon, ibinigay ng kanyang sarili. Di ba, nung pumasok si Gabriel sa bahay ni Maria sa Nazareth, sabi niya, haba, Ginoon Maria, napupuno ka ng grasya. At ang sagot ni Maria, Amen. Ano ibig sabihin ng Amen?
yes na yes. Sa wikang Hebreo, amen. Sa wikang Italiano, sing, sing. Sa wikang Tagalog, opo ng opo. Sa wikang English, yes na yes. Sa Bisaya, yes na yes. Eh, parehas yan. No, it's still the same. Sabi ni Maria, amen. Ako ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ayon sa kanyang kalooban. Kaya, ang banal na ina, mayroong tatlong pangalan. Miriam o Mary, napupuno ng grasya at alipin ng Panginoon. So magsimula tayo sa unang pangalan, Mary. Sa totoo lang, sa wikang Hebreo, ang tunay na pangalan ay Miriam. So, sabi ni Gabriel, Panginoon, Miriam. Ano ibig sabihin ang pangalan Miriam sa wikang Hebreo? Sa libong-libong pangalan na available, bakit Miriam ang pinili ni Joachim and Anne? Ayon sa kasabihan, in nomen est omen, sa inyong pangalan ang inyong misyon. Ang translation ng pangalan Miriam ay prinsesa. So, kapag nagtasal tayo ng Santo Rosario, subo-subi, Panginoong Maria, Panginoong Prinsesa, napupuno ka ng grasya. Bakit prinsesa? Kasi ang destino ni Maria na magiging reyna ng langit. At bagong maging reyna, simula na maliit, bilang prinsesa. Sa Biblia, lahat ng pangalan may kahulugan. Halimbawa, Adam, ibig sabihin, galing sa lupa. Eva, ina ng lahat. Si Moises, iniligtas mula sa tubig. Si Emmanuel, sumasahati ang Diyos. Si Jesus, ang Diyos ang tagapagligtas. Kaya napag-importante ang pangalan na ibinigay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Bilang pari for 35 years, paminsan, napakalungkot sa sakramento ng binyag. Bakit? Dahil sa pangalan na ibinigay ng mga magulang sa mga anak nila. One time, may binyag, may tubig na ako. Ito na. So, Nay, ano pong pangalan ng bata na ito? Kenny Roger. Sabi ko, anong gagamitin ko pang binyag? Coke o Sprite? Ang iba naman, doon sa Merville, Kambal, dalawa, sabi Kambal. Nay, ano pong pangalan ng bata nito? Mercedes. Ang kapatid niya, Toyota Corolla. Anong gagamitin ko pang binyag? Crudo o gasolina? Tapos, paminsan, ipinagsama nila ang unang letra ng mga magulang ay yung magiging pangalan ng bata. Wala kong masabi, pero ang nangyaring ganito. Ang pangalan ng nanay ay Gabriela. So, G-A. Gabriela, G-A. Ang pangalan ng tatay ay Gary. So, G-A plus G-A. Ano naging pangalan ng bata? Gaga. Hindi ang bata gaga ang kanyang magulang. So, bago ibigyan ng pangalan, dapat mag-isip ng mabuti. Ang pangalan ko, Paulo. Ay nako, kasalanan ng mga bungulan ko. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng pangalan Paulos? Diutay. Diutay, gamay. Kagamay, diutay ang aking buhok, kalbo, parang watermelon. Totoo, sa inyong pangalan ang inyong misyon. So, ang unang pangalan ni banal na ina, Miriam o Mary, ibig sabihin, prinsesa. Ang kanyang pangalan, napupuno ng grasya. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Bakit si Maria napupuno ng grasya? Dahil wala siyang kasalanan. Kung wala kang kasalanan, napupuno ng grasya.
kung may kasalanan, napupuno ka ng disgrasya. Kaya pala nabanggang bagong motorsiklo ko. Siyempre, ang daming disgrasya na pumapasok sa bahay mo, dumaan sa buhay mo, kung napupuno ng kasalanan. Dapat sundin natin mabuting halimbawa ni Maria. Dapat ang buhay natin ay full of grace. Hindi na dapat na pumasok sa pamilya natin ang kasalanan, ang demonyo. I-send mo ang demonyo. Demonyo, alis ka dyan. Pumasok ka sa bahay ng kapitbahay natin. Okay na yun. Pero hindi sa bahay ko. So, napupuno ng grasya dahil wala siyang kasalanan. Araw-araw bilang Kristiyanong Katoliko, magdasal tayo ng Santo Rosario. Amen? So, one time, inimbitahan ko sa isla ng Panay. I was there for vocation campaign. Sabi ng Kura Paroko, pero Paulo, novenaryo namin, pwede magmisa sa isang novena. O, wala problema. Basta may novena kahit saan. Pero sabi ko, dili ko kabalo, magsulti of Ilonggo. Tagalog na lang. Okay, Tagalog na lang. Tapos, alas 6 ng gabi ang misa. 5 minuto bago ang misa, pumasok sa sacristy dalawang babae na matanda. Parang dinosaurs. Father Paolo, may rosaryo bagong misa. Sabi ko, mga nanay, pasensya lang, pero 5 minutes lang. Eh, hindi na pwede na magdasal ng Santo Rosario sa loob ng 5 minuto lamang. Sagot nila, kaya namin yan. Kaya nyo magdasal ng Rosario ng 5 minuto? Kaya namin yan. So, sige, subukan nyo. So, ang dalawang dinosaur, awak ng microphone, bandang ka naman nagkaliwa sa harap ng altar. Sabi ni Lola, handa ka na ba? Handa na ako. Ready? Ready. Magimaya ka marin niya pupuna ka ng grasya ng iyong anak. Kami panalangin mo kayo kasalanan magampo kita sa Salve Regina sa Magaramen. Biro nyo, 4 minutes 55 seconds, tapos na Santo Rosario, kabilang litany at Salve Regina. Sabi ko, ambot sa imo tabangin ko, Ginoon. Ito bang para na magdasal ng Santo Rosario sa banal na hinang? 5 minuto. Abig na marin, huwag na siyang ginawa na siyang sabi ko, mga lola, masaya ba kayo kung mamayang gabi sasabihin sa inyo ng asawa mo, love you, 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 parang sila ng dis. Love you, love you, love you, love you, love you, love you, magkita, maldita ka. Kasi ako ba? Mas grabe kung Ilocano, no? Ay, oy, Ilong, Cebuano. Inigugma kita. Pero ang pinakamatinding ng pagmamahal sa Pilipinas, walang iba kundi sa Pangasinan. Meron kaming simbahan sa Pangasinan. I go there once a month, magandang simbahan. At ang ulam nila parating bangus. Sa almusal, bangus. Sa tanghalian, bangus. Apuna, bangus. Ingyan na bangus, rilyenong bangus, pritong bangus, sisig na bangus. Basta bangus, bangus. Kaya, amuka ko nang parang mukhang bangus. Pagkatapos ng misa noon, sabi ng isang babae, Father, inararota ka. Sabi ko, inararota ka? Ano ka mo sa akin? Bukit? Sige, i-bulldozer. Ko, ikaw! Sabi ng isa, Father, hindi ka marunong Pangasinan. Sabi niya, inararota ka. Hindi na ibig sabihin, I love you. I love you. Kaya, ang pinakamatinding ng pagmamahal sa Pilipinas, sa pinakamalalim ng pagmamahal sa Pangasinan, talaga, inaararo ka. Ay, mga taga Pangasinan, kita tayo sa Santa Barbara. Sa Santa Barbara, once a month, I go there. Napaganda ang simbahan namin doon, St. Joseph the Worker. So sabi ko kanina,
magdasal tayo ng Santo Rosario ng maayos dahil ang daming biyaya na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng Santo Rosario. Dahil ang Santo Rosario, ang pagdarasal ni Maria, and God cannot say no to Mary. Isang araw, nagbakasyon ako sa Italy, sa Roma, pumasok ko sa simbahan, at nagdasal ko ng Santo Rosario na nag-iisa. Ave Maria, piena di grazia, in italiano, piena di grazia, il Signore è contigo. Biglang pumasok isang babae na may mahabang buhok. Magkasing mahaba na hindi mo nakita ang mukha niya kasi covered by hair. Talaga ganyan, lumabang buhok. Ang babae na ito, lumuhod at umiyak ng malakas. Ang ingay. Sabi ko, Nay, kagaot. Sabi ko, Nay, bakit umiyak kayo? So, Father, malaking problema ko. Sige, sabi ko, tulungan kita. Sabi mo sa akin, anong problema mo? Sabi niya, Father, bilang pari, hindi matutulungan sa akin. Sabi ko, bakit? Ano bang problema na meron ka na hindi na pwede tutulungan ng mga pari? Sabi niya, Father, 35 na ako. Dalaga pa ako. Sa piling ko, para walang pag-asa ng magkakasal. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Kailangan ng isang milagro. Magdasal ka ng Santo Rosario. Sa sandali na yun, binuksan niya ng buhok, parang salamin, parang. At nakita ko ang kanyang mukha. Ambot sa imo. Parang karabaw. And then, sabi ko, totoo ang sinabi mo. Bilang pari, hindi matutulungan kasi bilang pari, hindi kita mapakasalan. Nasa isip ko, kahit hindi ako pari, hindi kita mapakasalan. Tapos, sabi ko, kunin mo ang aking rosaryo, magdasal ka ng araw-araw, at magkaroong isang malaking milagro sa buhay mo. Tapos na bakasyon, bumalik ako dito sa multinational, Pogo National, multinational. And pagkalipas ng isang taon, I received a big envelope, sobre. Kasi noon, wala pang email, sobre, envelope. Sa loob may picture. Binibining kamarao ang inaaya isang lalaki na mukhang kamarao. Sabi niya, Father, napakalakas ang pagdarasal ng Santo Rosario. Araw-araw ko nagdasal at tingnan nyo, ang ibinigay ni Mama Mary sa akin, ang pinakagwapong lalaki sa Italy. Nakita kong picture. Sabi ko, totoo ang sinabi nila. Love is blind. And they got married. And I officiated the wedding. At ayon sa sabi nila, umanap ka ng pangit at... Alam nyo, no? Ano yung based on experience? Ang ikatong pangalan, alipin ng Panginoon. Sabi ni Mama Mary, okay, ako isang prinsesa, thank you. Ako ang napupuno ng grasya, salamat sa Diyos. Pero bilang magpakumbaba, sabi ni Maria, ako ang alipin ng Panginoon. Ito ang mabuting halimbawa para sa ating lahat. Bilang anak ni Kristo, bilang nagbagong buhay, tayo lahat dapat magiging magpakumbaba. Kung ang ina ng Diyos, kung ang napupuno ng grasya, kung ang rehina ng langit, at sabi niya tungkol sa kanyang sarili, ako ang alipin ng Panginoon. E paano tayo? Lalo pa tayo. So, ano dapat natin gawin bilang alipin ng Panginoon? Tanongin natin sa bawat isa, anong pwede kong gawin para sa iyo? Ito ang tanda ng magpakumbaba. Ganito, ang papakumbaba, ibig sabihin, bumaba na para maglingkod. Anong pwede kong gawin para sa inyo?
I officiated many weddings in the Philippines. 1,000 na. May certificate, 1,000 wedding, officiated na. At silang lahat, hindi naiiwalay, maski isa. They're all together. Bakit? Kasi I always tell them, ang sekreto ng tunay ng pagmamahal, to stay together forever, ang sekreto ng magpakumbaba. Tuwing umaga, dapat tanongin ni Mr. sa kanyang Mrs. Honey, anong pwede kong gawin ngayon para ikaw maging masaya? Oh, subukan natin bukas ng umaga. Umaga na. Anong pwede kong gawin ngayon para ikaw maging masaya? Sagot ni Mrs. Wala lang. Bigyan mo ka ng credit cards mo, masaya na ako. At tapos, tanong ni Mrs. kay Mr. Daddy, ako naman, anong pwede kong gawin ngayon para ikaw maging masaya ngayon? Sagot ni Mr. Tumahimik ka na lang ng 10 minuto at masaya na ako. Alam nyo, I finished. Dumating sa seminary namin last week, si Lola at si Lola. Sabi ni Lolo, Father, si Mrs. ko, taga-Albay. Bicolana. De Manilenya. Sabi mo, taga-Albay. Manilenya, pero taga-Albay. Bakit? Kasi araw-araw, nasa kanya cellphone na ganyan, no? Shopee, Lazada. At sabi niya ng araw-araw ng walang tigil, Albay, kaya taga-Albay ang si Mrs. ko. Kaya, anong pwede kong gawin para ikaw maging masaya? Bigyan mo ko ng credit cards mo, masaya na. So to finish, ang mabuting halimbawa ng bagong buhay, walang iba kundi ang mahal na ina. At ang tatlong pangalan niya, si Mary, na ibinigay ng mga magulang, prinsesa, napupuno ng grasya, na ibinigay ng Diyos dahil wala siyang kasalanan, at alipin ng Panginoon na ibinigay ng kanyang sarili. Purihin natin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Arrivederci!